Huwag mong dungisan ang anak ko ng mga marurumi mong kamay. Ang malas mo, Talia. Ang malansang amoy ng kahirapan mo ang pumatay sa kanya. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng marangyang silid sa hotel. Sa gitna ng ginintuang liwanag ng chandelier, ang bawat salita ng matanda ay may kasamang lason. Ngunit para kay Talia, ang bawat kataga ay tila malalayong alingawngaw lamang. Nakatitig siya sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga daliring nanginginig, namumula, at may mga bakas ng madilim na kulay ube at asul mula sa katas ng mga halamang ginamit niya sa pagtitina. Sa kanyang paanan, nakalatag ang isang telang pinya na binalutan ng kanyang dugo at pangarap. Buong magdamag siyang hindi natulog, tiniis ang hapdi ng mga sugat sa balat dahil sa matatapang na kemikal at natural na pangkulay para lamang matapos ang barong na isusuot sana ni Theo sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang bawat hibla ng telang iyon ay hinabi niya sa gitna ng panalangin. Umaasang ito ang magiging simbolo ng kanyang pag-akyat mula sa putikan ng kahirapan patungo sa altar ng pag-ibig. Ngunit ang puting tela ay nadungisan na, hindi ng mantsa ng tina, kundi ng malapot na katotohanang nakalatag sa kama. Doon, sa gitna ng nagulong mga unan, nakahiga si Theo. Wala itong buhay. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ng pangako, ngayon ay kulay abo na at naninigas. Sa tabi ng kanyang kamay ay may mga nagkalat na tableta at isang bote ng alak, mga bagay na sumisigaw ng isang katotohanang ayaw tanggapin ni Talia. May kakaibang amoy sa silid, amoy ng pabango ng ibang babae, amoy ng kasalanang hindi kayang ikubli ng kahit anong mamahaling insenso. Isang malakas na sampalang nagpabalik kay Talia sa malupit na realidad. Dumapo ang palad ni Doña Consuelo sa kanyang pisngi, sapat na malakas upang marinig ang tunog ng laman sa gitna ng silid. Ang sakit ay hindi nagmula sa pisngi, kundi sa pagkakawatak-watak ng kanyang mundo. Bakit ka nakatunganga? Isang hamak na mananahi ka lang na pinulot namin sa kalsada. Akala mo ba ay hahayaan kong madungisan ang pangalan ng mga ilustre dahil sa kalaswaan ng anak ko? Hindi! Singal ni Doña Consuelo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot para sa kanilang reputasyon. Inihagis ng matanda ang isang makapal na folder sa harap ni Talia. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, tila mga puting pakpak ng ibong binaril sa himpapawid. Pirmahan mo yan! Ngayon din, sasabihin nating namatay si Theo sa bahay dahil sa pagod at pag-aalala sa hinaharap ninyong dalawa. Sasabihin nating sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, bumigay ang kanyang puso habang nagtatrabaho. Iyan ang tanging silbi mong ngayon, Talia. Ang maging taming ng aming dangal. Napako ang tingin ni Talia sa bolpen na iniabot sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya para sa kanyang lolo, para sa kanyang mga sakripisyo, at para sa sarili niyang puso. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang gumaralgal na hininga. Dahan-dahan, lumuhod siya sa tabi ng malamig na katawan ni Theo. Hinawakan niya ang kamay nito, ang kamay na nangakong magbibigay sa kanya ng singsing. Ngunit ngayon ay nagbigay lamang sa kanya ng gapos ng kasinungalingan. Sa ilalim ng malamig na balat ni Theo, tila may naramdaman siyang isang munting pagtibok. O marahil ay guni-guni lamang yon ng kanyang naghihingalong pag-asa. Kinuha niya ang bolpen. Ang bawat guhit ng kanyang lagda sa papel ay tila isang hiwa ng patalim sa kanyang kaluluwa. Tinatapos niya ang huling letra ng kanyang pangalan habang ang isang patak ng luha ay tuluyang kumawala at nabasa ang dokumento. Tumalikod si Doña Consuelo, bit-bit ang mga papel na tila isang tropeo ng tagumpay. Iniwan niya si Talia sa madilim na sulok ng silid, kasama ang bangkay ng kanyang pangarap at ang mabigat na pasanin ng isang sikretong hindi kanya.
Sa loob-loob ni Talia, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila alon sa dalampasigan ng kanyang pagkawasak. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking tapat na pag-ibig? O ito pa lamang ang simula ng isang habambuhay na pagkakaalipin sa ilalim ng anino ng mga ilustre? Tumayo si Talia, bit-bit ang duguan niyang barong. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning, ngayon ay naging tila dalawang uling na lamang. Malamig, madilim, ngunit may natatago pang kaunting baga sa ilalim. Ang itim na damit na suot ni Talia ay tila isang mabigat na sumpa na dumidiin sa kanyang balat. Habang nakatayo siya sa isang madilim na sulok ng engrandeng sala ng mga ilustre, pinagmamasdan niya ang dagsa ng mga tao na nakikiramay. Ang bango ng mga bulaklak ng kalachuchi at puting liryo ay hindi nakapagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay tila amoy ng isang kulungan na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Kawawang Theo, namatay dahil sa sobrang pag-iisip sa kinabukasan nila. Bulong ng isang donya na may hawak na mamahaling abaniko. Ngunit tingnan mo ang babaeng iyan, tila walang bakas ng matinding dusa, napakawalang puso. Narinig ni Talia ang bawat salita, bawat mapanghusgang bulong na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Gusto niyang isigaw ang katotohanan na ang lalaking nasa loob ng kabaong ay hindi namatay dahil sa pagod, kundi dahil sa sarili nitong kalaswaan. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos ng isang hindi nakikitang tanikala. Talia, hiha, halika rito. Ang boses ni Doña Consuelo ay malambing, ngunit ang lamig nito ay abot hanggang buto. Lumapit si Talia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Sa harap ng mga bisita, hinawakan ni Consuelo ang kanyang kamay nang may pagkukunwaring pagmamahal. Isang imahe ng isang mapagkalingang biyenan sa harap ng madla. Alam kong napakabigat ng utang na loob mo sa amin, lalo na tinanggap ka namin sa pamilyang ito sa kabila ng iyong pinagmulan. Panimula ng matanda, sapat lamang ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. At ngayon, para mabigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ni Theo, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka sa sakripisyo niya. Ang iyong syongdet, ang maliit mong talyer ng pananahi. Kailangang maisalin ito sa ilalim ng Illustre Corporation. Kami na ang magpapatakbo nito para hindi ka na mahirapan sa iyong pagdadalamhati. Nanigas ang buong katawan ni Talia. Ang syongdet na iyon ang tanging pamana ng kanyang lolo Alejandro. Doon nakatago ang lahat ng lihim ng kanilang pamilya sa paggawa ng pinakamagagandang tela sa bansa. Ngunit Doña Consuelo, iyon na lamang po ang natitira sa amin ni Lolo. Mahinang pagtutol ni Talia, ang kanyang boses ay tila isang maliit na kislap sa gitna ng bagyo. Hinigpitan ni Consuelo ang hawak sa kamay ni Talia hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa balat ng dalaga. Huwag kang maging maramot, Talia. Isipin mo ang dangal na ibinigay namin sa iyo. Ang gastos sa libing na ito, ang mga utang na iniwan ng lolo mo. Sino ba ang nagbayad? Kami. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera. Kailangang bayaran mo ito ng katapatan. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Talia na unti-unti siyang nilalamon ng anino ng mga ilustre. Siya ay naging isang bilanggo sa isang mansyong ginto, kung saan ang rehas ay gawa sa konsepto ng utang na loob na sadyang idinisenyo para sa kanya. Nang matapos ang mahabang gabi ng lamay, bumalik si Talia sa kanyang maliit at madilim na silid sa likod ng mansyon. Dala niya ang barong na kanyang tinapos, ang duguang tela na naging saksi sa kanyang pagkawasak. Habang dahan-dahan niya itong itinitiklop upang itago, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay. Sa loob ng maliit na bulsa, sa tapat ng dibdib, ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Sa loob ng bulsa, nakatago ang isang maliit at lukot na piraso ng papel. Hindi ito sulat kamay ni Theo. Ito ay isang resibo mula sa isang bangko sa Singapore na may petsang kahapon lamang. Ang araw kung kailan dapat ay naghihingalo na
si Theo sa hotel. Nanginig ang mga kamay ni Talia habang binabasa ang halagang nakasulat. Isang malaking halaga ng pera na inilipat sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang pirma sa ilalim ng dokumento. Ito ay ang pirma ni Theo. Ang pirma na tila sariwa pa ang tinta, tila kailan lang isinulat ng isang taong hiningahan pa ang mundo. Napatitig si Talia sa kawalan habang ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang malakas na kulog sa malayo. Ang lamig na kanyang naramdaman sa kamay ni Theo sa hotel ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Kung ang taong nasa kabaong ay si Theo, bakit may transaksyong naganap sa kanyang pangalan sa ibang bansa noong mga oras na yon? At sino ang taong tunay na nakahiga sa gitna ng sala na pinalilibutan ng mga pekeng luha ng mga ilustre? Isang malaking puzzle ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Talia. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang trahedyang ito, ang kanyang mga luha ay natuyo. Napalitan ito ng isang matalas at malamig na hinala na nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Mabuti pa ang aso, marunong tumanaw ng utang na loob sa nagpapakain sa kanya. Pero ikaw, Talia, tila kailangan ko pang bawian ng hininga bago ka matutong sumunod. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Talia habang siya ay nakaluhod sa sahig ng kusina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak sa pinakamahihinhin na sutla, ngayon ay nakalubog sa isang timba ng matapang na sabon at pangkuskos. Ang balat ng kanyang mga daliri ay nagsisimula ng magbalat at mamula. Hindi na dahil sa tina, kundi dahil sa walang tigil na pagtatrabaho sa loob ng mansyon na tila naging kanyang bilangguan. Opo, Doña Consuelo. Tinatapos ko lang po itong huling bahagi. Mahinang sagot ni Talia, hindi iniangat ang kanyang paningin. Ang bawat kuskos niya sa tiles ay may kasamang panalangin na sana ay matapos na ang araw na ito. Simula nang ilibing ang taong kinilala ng lahat bilang si Theo. Ang buhay ni Talia ay naging mas malala pa sa isang katulong. Siya ang gumagawa ng lahat, mula sa paglilinis ng mga silid na hindi naman ginagamit, hanggang sa paglalaba ng mga mabibigat na kurtina ng mansyon. Ito raw ang paraan para mabayaran ang kahihiyang idinulot niya, ang sabi ni Consuelo. Ngunit alam ni Talia ang totoo. Nais lamang siyang buwayin ng matanda hanggang sa wala na siyang lakas na lumaban pa. Isang matunog na hakbang ng mga takong ang narinig ni Talia sa marmol na sahig. Hindi niya kailangang tumingala para malaman kung sino ito. Ang matapang na amoy ng mamahaling pabango ni Corazon ay sapat na para masuka ang kanyang sikmura. "I look at you, Talia. Napakabagay mo sa posisyong yan," wika ni Corazon nang may halong tawa. "Sabi ko naman sa'yo, hindi ka nabibilang sa aming mundo. You're just a worker, a small-time mananahi who dream too big." Tumigil si Corazon sa tapat mismo ni Talia. Sadyang itinapat ang kanyang suot na sandalyas sa basang bahagi ng sahig na kalilinis pa lamang ng dalaga. Sa pag-angat ng kamay ni Corazon para ayusin ang kanyang buhok, isang kislap ng ginto ang tumama sa mga mata ni Talia. Ang hininga ni Talia ay tila tumigil. Sa daliri ni Corazon, kumikinang ang isang gintong singsing na may disenyong korona. Isang tanging disenyo na kinuha ni Talia mula sa mga lumang guhit ng kanyang lolo Alejandro. Iyon ang singsing na ibinigay niya kay Theo noong gabi ng kanilang anunsyo ng engagement. Iyon ang singsing na dapat ay kasamang ibinaon sa kabaong ni Theo, ayon sa mahigpit na bilin ni Doña Consuelo para maisama niya sa kabilang buhay ang simbolo ng kanilang pag-ibig. "Bakit ka nakatitig, Talia? Ngayon lang ba nakakita ng tunay na alahas ang mga matang yan?" Mataray na tanong ni Corazon, sabay tago ng kanyang kamay sa likod. "Ang singsing na yan." Pabulong na wika ni Talia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. "Iyan ang singsing ni Theo. Bakit nasa iyo iyan, Corazon?" Saglit na nagbago ang anyo ni Corazon. Ang kanyang mapanuyang ng ngiti
ay napalitan ng isang mabilis na pagkairita, ngunit agad din siyang nakabawi. Huwag kang ilusyonada. Maraming ganitong disenyo sa Binondo. At bakit ko naman nanakawin ang gamit ng isang patay? How gross! Talia, bumalik ka sa trabaho mo! Sigaw ni Doña Consuelo mula sa kabilang silid. Tila sinasadyang putulin ang usapan. Bumalik si Talia sa pagkakayuko, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang malaking buhawi. Ang resibo mula sa Singapore, ang malamig na balat ng bangkay. At ngayon, ang singsing na dapat ay nasa ilalim ng lupa. Ang bawat piraso ng katotohanan ay dahan-dahang lumalabas sa ilalim ng telang pilit na itinatago ng mga ilustre. Hinalikan niya ang tela at ipinangako sa sarili na bawat patak ng kanyang luha sa sahig ng mansyong ito ay magiging lason na unti-unting sisira sa pundasyon ng mga ilustre. Ngunit habang siya ay naghahanda na matulog, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa kabilang pader. Ang silid ni Doña Consuelo. Isang boses ng lalaki ang narinig niyang bumubulong. Isang boses na pamilyar sa kanyang pandinig na nagmula sa isang taong dapat ay matagal na niyang hindi naririnig. Kailangan ko ng mas malaking halaga, ma. Hindi sapat ang ipinadala niyo sa Singapore. Ang mga mata ni Talia ay nanlaki sa dilim. Ang boses na yon ay kay Theo. Patay na siya, Talia. Tanggapin mo na ang katotohanan para hindi ka tuluyang mabaliw. Ang mga salitang iyon ni Doña Consuelo ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Talia habang nakasandal siya sa malamig at bitak-bitak na pader ng kanyang silid. Ngunit paano niya tatanggapin ang kamatayan kung ang boses na narinig niya mula sa kabilang silid ay tila isang multong humihinga? Ang boses ni Theo ay hindi kailanman magkakamali sa kanyang pandinig. Ang gasgas na timbre nito kapag nagagalit, ang paraan ng pagbigkas nito ng bawat salita na tila may nakatagong utos. Napahigpit ang hawak ni Talia sa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang pusong tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang bawat tibok nito ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Kung buhay si Theo, sino ang nakahiga sa sementeryo ng mga ilustre? At bakit kailangang magluksa ng buong mundo para sa isang kasinungalingan? Dahan-dahan, lumapit si Talia sa bintana ng kanyang silid. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero. Lumilikha ng isang malungkot at mabigat na musika sa kadiliman. Sa bawat patak ng tubig, tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga araw na kasama pa niya ang kanyang lolo Alejandro sa kanilang maliit na dampa sa probinsya. Naalala niya ang init ng kamay ng kanyang lolo habang tinuturuan siyang magtimpla ng kulay mula sa mga ugat ng puno. Talia, ang tunay na kulay ay hindi agad lumalabas sa unang lubog ng tela. Wika noon ng matanda habang nakangiti sa kanya. Kailangan ng pasensya, kailangan ng paulit-ulit na pagsubok. Parang katotohanan, apo. Maaaring matakpan ito ng putik, pero kailanman ay hindi ito mabubura. Lolo, kailangan ko ang gabay mo. Bulong niya sa hangin. Tulungan niyo po akong makita ang kulay ng katotohanan sa likod ng kadilimang ito. Kinabukasan, habang naglilinis ng library ni Doña Consuelo, sinamantala ni Talia ang pagkakataon na wala ang matanda. Alam niyang may itinatagong sikreto ang bawat sulok ng mansyong ito. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dokumento ng Illustre Corporation, nakakita siya ng isang maliit na susi na may nakaukit na inisyal na T. Ano ang hinahanap mo rito, Talia? Ang boses ni Corazon ay biglang sumulpot mula sa pintuan. Dahilan upang halos malaglag ang susing hawak ng dalaga. Mabilis itong itinago ni Talia sa loob ng kanyang palad, kahit panaramdaman niya ang tulis nito na bumaon sa kanyang laman. Nagpupunas lang po ng alikabok, Miss Corazon. Sagot ni Talia, sinisiguradong walang emosyon ang kanyang mukha. Mabuti naman. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok. Ayaw ni Tita Consuelo ng anumang dumi.
lalo na ang mga duming galing sa labas. Wika ni Corazon nang may kahulugan bago tuluyang umalis. Nang sumapit ang hating gabi, hindi makatulog si Talia. Ang bawat kaluskos ng mga sanga ng puno sa labas ay tila mga bulong ng pagtataksil. Habang nakatitig siya sa bintana, napansin niya ang isang liwanag mula sa hardin, isang liwanag na nagmumula sa isang sigarilyo. Nanigas ang buong katawan ni Talia. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang isang anino ng lalaki na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng nara. Ang ayos ng buhok nito, ang paraan ng pagtayo na bahagyang nakatagilid, at ang pamilyar na kilos ng pag-aayos ng kwelyo ng barong. Ang aninong yon ay kamukhang-kamukha ni Theo. Hindi makapaniwala si Talia. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bumaba, at harapin ang aninong yon. Ngunit bago pa siya makakilos, lumingon ang anino sa direksyon ng kanyang bintana. Ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa gitna ng dilim. Tila tinitingnan siya ng diretso sa kanyang kaluluwa. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, pansamantalang nagbigay ng liwanag sa buong hardin. Sa isang iglap, nawala ang anino, tila naging usok na nilamon ng gabi. Ang tanging naiwan ay ang mabilis na kabog ng puso ni Talia at ang malamig na pakiramdam ng susi na nakatago sa kanyang palad. Sino ang aninong yon? At bakit tila binabantayan siya ng isang taong dapat ay nasa loob na ng lupa? Huwag mo nang sayangin ang luha mo sa isang matandang wala nang pakinabang, Talia. Ang mamatay ay bahagi ng buhay ng mga mahihirap na katulad niya. Isang abala lang siya sa marangal na pangalan ng mga ilustre. Ang mga salitang yon ni Doña Consuelo ay tila mga tipak ng yelo na ibinaon sa dibdib ni Talia habang siya ay nakaluhod sa malamig na sahig ng library. Sa kanyang harapan, ang tanging katuwang niya sa buhay, ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal na mahal at dangal, si Lolo Alejandro, ay nakahandusay na walang malay. Ang puting buhok ng matanda ay kumalat sa madilim na alpombra, tila isang sirang korona ng isang haring pinagtaksilan. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, masaya pang naghahanda si Talia ng isang mainit na sabaw ng malunggay at luya para sa kanyang lolo. Para lumakas ang iyong resistensya, Lolo, bulong niya sa hangin habang maingat na hinihiwa ang mga sangkap sa kusina. Punong-puno ang kanyang puso ng pag-asa na kapag bumuti ang pakiramdam ng matanda, aalis sila sa impyernong mansyong ito at babalik sa kanilang tahimik na buhay sa probinsya. Ang bawat hiwa niya sa luya ay may kasamang pangarap ng kalayaan. Ngunit ang pangarap na yon ay nabasag kasabay ng pagbagsak ng mangkok ng sabaw sa sahig nang makita niya ang eksena sa loob ng library. Nalaman ni Lolo Alejandro ang totoo. Nakita ng matanda ang mga dokumentong itinatago ni Doña Consuelo, ang mga papeles na nagpapatunay na ang Ilustre Corporation ay matagal ng baon sa utang at ang siyong debt ng kanilang pamilya ay gagamitin lamang bilang panakipbutas sa mga ilegal na transaksyon. Higit sa lahat, narinig ng matanda ang pakikipag-usap ni Consuelo sa telepono tungkol sa pagtatago kay Theo sa Singapore. Hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay ng apo ko. Isusumbong ko kayo sa mga awtoridad. Iyan ang huling sigaw ni Lolo Alejandro na narinig ni Talia bago ang lahat ay tumahimik. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, itinalikod ni Doña Consuelo ang kanyang sarili nang may matinding puot at itinulak ang matanda nang may sapat na lakas upang mawalan ito ng balanse. Ang mahinang puso ni Lolo Alejandro ay hindi kinaya ang tensyon at ang pagkakahulog sa matigas na gilid ng mesa. Nanginginig ang mga kamay ni Talia habang kinukuha niya ang kamay ng kanyang lolo. Ang mga kamay na ito, na dati ay puno ng kulay ng tina, ngayon ay unti-unti nang nawawalan ng init. Ang bawat kalyo sa palad ng matanda ay saksi sa dekada ng marangal na pagtatrabaho. Mga kalyong ngayon ay hinahamak ng babaeng nakatayo sa kanilang itaas nang walang bahid ng pagsisisi. Lolo, Lolo, huwag po. Huwag niyo po akong iwan. Pagsusumamo ni Talia.
Ang kanyang boses ay tila isang malit na hiningang nalulunod sa dagat ng pighati. Dahan-dahang iminulat ni Lolo Alejandro ang kanyang mga mata. May huling liwanag na kumislap doon, isang liwanag ng babala at pagmamahal. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Talia. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ng dalaga bilang huling hudyat. Buhay siya. Talia, wag magtiwala. Ang huling pabulong na salita ng matanda bago tuluyang lumaylay ang kanyang ulo. Ang kanyang huling hininga ay tila isang malamig na simoy na dumaan sa mukha ni Talia, nagdadala ng isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Tumayo si Talia ng dahan-dahan. Ang kanyang mga luha na kanina ay walang tigil sa pag-agos, ay biglang natuyo. Tila mabilis na sumingaw sa init ng galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Tiningnan niya si Doña Consuelo, ang babaeng nagpanggap na tagapagligtas, ngunit naging mamatay tao. Tapos na ang palabas, Talia. Malamig na wika ni Consuelo habang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Sasabihin nating inatake siya sa puso dahil sa katandaan. Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong sumunod sa kanya. Hindi sumagot si Talia. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malamig na katawan ng kanyang lolo. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat salita ni Lolo Alejandro ay naging isang sumpa na itititik niya sa kanyang puso. Ang pagkamatay ng kanyang lolo ay hindi naging dulo ng kanyang pagdurusa. Ito ang naging mitya ng kanyang pagbangon. Ang Talia na marunong magpatawad at magtiis ay namatay kasama ni Lolo Alejandro sa sahig na yon. Ang natira ay isang babaeng may pusong kasing tigas ng batong tina at kasing talim ng karayom na handang tumahi ng sarili niyang hustisya. Habang inilalabas ang katawan ng kanyang lolo mula sa mansyon, napansin ni Talia ang isang maliit na piraso ng papel na mahigpit na nakakuyom sa kabilang kamay ni Lolo Alejandro. Isang pirasong punit mula sa isang folder na may tatak ng bangko sa Singapore. Ano ang huling bagay na sinubukang protektahan ni Lolo Alejandro bago siya mamatay? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Consuelo para mapatahimik ang sinumang nakakaalam ng kanilang lihim? Ang bawat patak ng luha mo ay dagdag na mantsalang sa sahig na ito, Talia. Kung talagang mahal mo ang lolo mo, linisin mo ang kalat na iniwan niya at magtrabaho ka. Ang Illustre Corp ay hindi nabubuhay sa awa, kundi sa sipag. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa katahimikan ng opisina. Habang sinasabi ito, marangya siyang nakaupo sa kanyang selyang gawa sa balat ng hayop, hinihipan ang mainit na tsaa na tila ba walang bangkay. Nakamamatay lang sa silid na yon, ilang araw na ang nakalilipas. Sa paanan ng kanyang mesa, nakaluhod si Talia. Hawak niya ang isang basang-basahan, maingat na pinupunasan ang gilid ng mesang kahoy kung saan huling tumama ang ulo ng kanyang lolo. Ang bawat kuskus niya ay tila isang ritual ng pagluluksa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa langit kung bakit hinahayaan ng Diyos na huminga ang isang halimaw na tulad ni Consuelo, habang ang isang banal na tao, tulad ni Lolo Alejandro, ay nasa ilalim na ng lupa. Nararamdaman ni Talia ang pamamanhid ng kanyang mga tuhod at ang pananakit ng kanyang likod. Ngunit mas masakit ang pagbara ng emosyon sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Itinatago ang nag-aapoy na puot sa likod ng mga pilik mata. Sa bawat pagpiga niya sa basahan, nararamdaman niya ang hapdi ng mga sugat sa kanyang daliri. Ngunit mas pinili niyang lasapin ang sakit na yon para hindi siya tuluyang lamunin ng pagnanais na sumugod at sakali ng matanda. Opo, Doña Consuelo. Gagawin ko po ang lahat para makabawi sa inyo. Mahinang sagot ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang patay na dahon na nalaglag sa lupa. Ito ang unang hakbang ng kanyang pagkukunwari. Ang maging isang basahang susunod sa bawat utos, ang maging aninong walang kibo. Napangiti ng bahagya si Consuelo
Isang ngiting puno ng pagmamalaki dahil sa akalang tuluyan na niyang napaamo ang dalaga. Mabuti naman at natauhan ka na. Iyan ang tanging paraan para hindi ka itaboy ng tadhana. Nang lumabas si Consuelo para sa isang pulong, naiwan si Talia sa loob ng malawak at tahimik na opisina. Dito nagsimula ang kanyang tunay na misyon. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na carpet ay tila isang pusa na naghahanap ng biktima. Inilabas niya ang maliit na susing may inisyal na T na nahanap niya noon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukan ang bawat drawer, ang bawat cabinet na gawa sa mahogany. Sa gitna ng kanyang paghahanap, napahinto siya sa harap ng isang portrait ni Theo. Ang mga mata ng lalaki sa painting ay tila sumusunod sa kanya, tila nangungutya. Dahan-dahan niyang hinipo ang isang bahagi ng pader sa likod ng portrait. Isang bahagyang pag-angat ng kahoy ang kanyang naramdaman. Sa likod nito ay nakatago ang isang maliit at makabagong digital na safe. Walang susian, kundi isang keypad na nangangailangan ng 6 na numero. Anong numero ang gagamitin ni Theo? Ang kanilang anibersaryo? Ang kaarawan ni Consuelo? O ang petsa kung kailan siya namatay? Bago pa siya makapag-isip ng kombinasyon, nakarinig siya ng mga yapak ng takong napapalapit sa pintuan. Mabilis na ibinalik ni Talia ang portrait sa tamang posisyon at bumalik sa pagluluhod sa sahig. Hawak ang kanyang basahan. Bumukas ang pinto at pumasok si Corazon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Bakit ang tagal mong maglinis dito, Talia? May iba ka bang hinahanap? Ang dumi po kasi ng sahig, Miss Corazon. Gusto ko lang pong siguraduhin na wala nang bakas ng aksidente ni Lolo. Sagot ni Talia nang hindi tumitingala. Lumapit si Corazon at sinipa ng bahagya ang timba ni Talia. Dahilan upang tumapon ang maduming tubig sa sahig. Linisin mo ulit iyan at huwag kang masyadong pakalat-kalat sa opisina ni Theo. Baka nakakalimutan mong wala ka ng karapatan dito. Hinalikan niya ang thimble at muling nangako sa dilim. Hanggang kailan kaya mananatiling nakasara ang pintuan ng katotohanan? At ilang kasinungalingan pa ang kailangan niyang lunukin bago niya mahanap ang tamang numero na magbubukas sa impyerno ng mga ilustre. Kinuha niya ang basahan at nagsimulang muling magkuskos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat kuskos niya ay may kasamang plano. Naalala niya ang isang numero na palaging binabanggit ni Theo noong sila ay masaya pa. Ang code sa kanyang lumang locker sa Syongdet. Sana ay hindi mo ito binago, Theo. Bulong niya sa hangin. Ipadala mo na ang lahat ng pera, ma. Hindi na ako makapaghintay na burahin ang lahat ng bakas ko dyan sa Pilipinas, kasama ang babaeng yan. Ang boses na yon na lumabas mula sa maliit na speaker ng telepono ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Talia. Nanigas ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang hininga ay tila naputol at ang kanyang mga daliri ay naging yelo sa sobrang lamig. Hindi siya maaring magkamali. Kahit balutin pa ang boses na iyon ng libo-libong kilometro ng distansya, iyon ang tinig ng lalaking gabi-gabing iniiyakan ng kanyang puso. Iyon ang tinig ni Theo. Sa loob ng madilim na opisina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul, nakislap ng screen ng smartphone, nakakukuha pa lamang niya mula sa loob ng lihim na safe. Ang code na ginamit niya, ang petsa kung kailan sila unang nagkakilala sa Syongdet, ay tumugma. Ang pintuan ng safe ay dahan-dahang bumukas nang walang ingay. Tila isang bibig ng halimaw na handang isuka ang lahat ng baho ng pamilya, ilustre. Nanginginig ang mga kamay ni Talia habang hawak ang telepono. Sa screen, nakita niya ang isang video na tila hindi sinasadyang nare-record. Doon, sa isang marangyang silid na tanaw, ang mga naglalakihang gusali ng Singapore, nakita niya si Theo. Buhay na buhay, walang bakas ng sakit, walang bakas ng kamatayan. Katabi nito si Corazon, na nakasandal sa balikat ng lalaki habang humihigop ng mamahaling wine. Ang kanilang mga tawa ay tila mga talim na humihiwa sa kaluluwa ni Talia.
Ang galing ng plano ni Tita Consuelo, babe. Wika ni Corazon sa video. Ang kanyang boses ay puno ng pangingutya. Isang hamak na mananahilang ang kailangang magdusa para maging malaya tayo sa lahat ng utang na iniwan mo. Isipin mo, iniiyakan ka pa rin niya hanggang ngayon. Napahigpit ang hawak ni Talia sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay tila unti-unting nagiging isang matigas at itim na bato. Ang bawat salita ng paglalambing na ibinigay sa kanya ni Theo noon ay naging lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay nilunod siya sa isang malalim na dagat ng pagtataksil kung saan walang sino mang sasagip sa kanya. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig, isinandal ang kanyang likod sa malamig na bakal ng safe. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen. Pinapanood ang paulit-ulit na pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman niya ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang palad, ang lumang thimble ni Lolo Alejandro. Hinigpitan niya ang hawak sa bagay na nasa kanyang kamay. Ang matalim na dulo nito ay nagdulot ng kirot, ngunit hindi niya ito binitawan. Tila ba ang sakit ay paalala ng mga alaala ng pagkawala ng kanyang lolo. Lolo, bulong niya, nanginginig ang tinig. Parang hindi sila titigil hanggat hindi nila ako tuluyang nasasaktan. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili habang lumalaban sa bumabalot na emosyon. Pero ipinapangako ko sa inyo, hindi ako magpapatalo. Ako ang magtatapos nito at magpapalaya sa sarili ko mula sa lahat ng bigat na ito. Sa sandaling iyon, ang kanyang paninindigan ay hindi na nakabatay sa sakit, kundi sa hangaring makahanap ng lakas upang harapin ang mga hamon at ipaglaban ang kanyang sarili hanggang sa huli. Biglang naramdaman ni Talia ang isang matagal na pagyanig mula sa teleponong hawak niya. Isang notification ang lumitaw sa screen, isang video call ang pumapasok. Ang pangalan ng caller ay nakasulat sa mga titik na tila sumisigaw sa kanyang paningin. Ma, ang hininga ni Talia ay tila huminto. Alam niyang si Doña Consuelo ang tumatawag. Kung sasagutin niya ito, maririnig niya ang boses ng halimaw na pumatay sa kanyang lolo. Kung hindi naman, maaaring malaman ng mga ilustre na nabuksan na ang kanilang sikreto. Sa gitna ng nakabibingging katahimikan ng gabi, ang pagyanig ng telepono ay tila isang malakas na tibok ng puso na nagbababala ng paparating na unos. Inilapit ni Talia ang kanyang daliri sa screen. Ang kanyang buong katawan ay nakahanda na sa anumang mangyayari. Sasagutin ba niya ang tawag na maglalantad sa kanya? O mananatili siyang isang anino na nagluluto ng sarili niyang ganti? Siguraduhin mong walang maiiwang bakas, Consuelo. Ang perang iyan ang magiging tiket natin patungo sa buhay na walang Talia, walang utang, at walang dumi ng nakaraan. Ang boses ni Doña Consuelo ay narinig ni Talia mula sa labas ng silid, kasabay ng mabibigat na hakbang ng mga takong napapalapit sa opisina. Sa loob ng silid, ang teleponong hawak ni Talia ay patuloy sa pagyanig sa kanyang palad. Isang mabilis at nakakabalitang pagtibok na tila isang buhay na bagay na nagmamakaawang mapansin. Mabilis na pinatay ni Talia ang screen ng telepono. Ang dilim ay muling bumalot sa kanya, ngunit ang mas matinding dilim ay ang puot na ngumangat-ngat sa kanyang puso. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay marumi pa mula sa paglilinis ng mga sulok ng library, habang ang ebidensya ng kanyang habambuhay na pagkakaalipin ay nakakuyom sa kanyang palad. Isang mabilis na paglihis ng tadhana. Ang babaeng inakala nilang durog na ay siya palang nakahawak na ngayon sa mitya ng kanilang pagsabog. Talia, bakit hindi pa nakakandado ang pinto ng opisina? Ang sigaw ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na kuko
na kumakalos sa pintuan. Sa isang iglap, mabilis na ibinalik ni Talia ang telepono sa loob ng safe at isinarado ang pinto nito. Ang tunog ng paglapat ng bakal ay tila isang nakabibinging kulog sa kanyang pandinig. Ngunit siniguro niyang walang kahit anong ingay na lalabas sa silid. Mabilis siyang kumuha ng basahan at muling lumuhod sa sahig, itinutok ang kanyang paningin sa isang imahinaryong mantsa sa ilalim ng mesa. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay balot ng pagdududa at ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na naghahanap ng anumang mali sa paligid. "Anong ginagawa mo pa rito? Gabing-gabi na?" Malamig na tanong ng matanda. "May nakita po akong mantsa ng tinta na ayaw matanggal, Doña Consuelo. Gusto ko lang pong matapos ito bago ako matulog." Mahinang sagot ni Talia, hindi iniangat ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay tila isang patay na sapa. Walang kibo, walang agos. Lumapit si Consuelo sa mesa. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa portrait ni Theo na bahagyang tumabingi dahil sa pagmamadali ni Talia kanina. Huminto ang mundo ni Talia. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Inayos ni Consuelo ang portrait ng walang imik. Ang mantsa ay hindi natatanggal sa pamamagitan lamang ng paglilinis, Talia. Minsan, kailangang palitan ng buong sahig para mawala ang dumi. Nang tuluyang lumabas si Consuelo, naiwan si Talia na nanginginig ang buong katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Halos mapatalon si Talia sa gulat. "Huwag kang matakot, Hija. Ako lang ito." Si Aling Rosa, ang matandang tagapagluto na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa mga ilustre. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-unawa. "Nakita ko ang ginawa mo, Talia," bulong ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Huwag kang mag-alala. Wala akong sasabihin, ngunit mag-iingat ka. Ang mga taong yan, hindi sila marunong maawa sa mga taong nakakaalam ng kanilang baho." "Bakit po ninyo ako tinutulungan, Aling Rosa?" tanong ni Talia. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. "Dahil ang lolo mo ay isang mabuting tao. At dahil alam ko kung paano maging biktima ng kanilang mga laro." Sagot ng matanda bago mabilis na lumabas ng opisina. Bumalik si Talia sa kanyang silid, ngunit hindi para matulog. Sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang lumang kwaderno ng kanyang lolo. Doon, isinulat niya ang lahat ng kanyang nakita sa telepono. Ang mga numero, ang mga pangalan, at ang lokasyon ni Theo sa Singapore. Ang kanyang pagkukunwari ay kailangan pang magpatuloy. Kailangan niyang maging mas matalino, mas malingid at mas matigas kaysa sa telang kanyang tinitina. Ngunit habang nagsusulat siya, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa kisame ng kanyang silid. Isang mahinang kaluskos, tila may isang taong naglalakad sa itaas, sa isang bahagi ng mansyon na dapat ay walang tao. Isang matalas na amoy ng sigarilyo ang dahan-dahang pumasok sa kanyang silid mula sa ventilation hole. Ang amoy na iyon ang paboritong tatak ng sigarilyo ni Theo. Napatingin si Talia sa itaas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagtataka. Sino ang nasa itaas? Kung si Theo ay nasa Singapore, sino ang taong tila nagmamanman sa kanya mula sa loob mismo ng mansyong ito? "Huwag kang masyadong kampante sa pag-iyak mo sa puntod na yan, Talia. Baka nakakalimutan mong ang lupang tinatapakan mo ay amin din, gaya ng buhay na ipinahiram namin sa'yo." Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malat na halakhak ng demonyo na humahalo sa ihip ng hangin sa sementeryo. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng kanyang itim na payong, tila isang uwak na nagmamasid sa kanyang biktima. Sa harapan nila, ang puntod ni Theo ay natatakpan ng mga mamahaling bulaklak, ngunit para kay Talia, ang bawat petal na yon ay tila mga tuyot na balat ng kasinungalingan. Hindi kumikibo si Talia. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kanyang mga kuko
ay bumabaon sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang hapdi. Ang bawat salita ni Consuelo ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira niyang pasensya. Ngunit kailangan niyang magtiis. Ang Talia na kilala nila ay ang Talia na sunod-sunuran, ang Talia na dugo ang tinitina ang tela ng kanilang kasinungalingan. Pagbalik sa mansyon, ang misteryo ng amoy ng sigarilyo at ang kaluskos sa itaas ng kanyang silid ay hindi nagpatulog kay Talia. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang lahat ay balot ng katahimikan, lumabas siya ng kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa Nara ay maingat, tila isang aninong umiiwas sa liwanag ng buwan na dumadaan sa mga bintana. Sa dulo ng pasilyo, malapit sa imbakan ng mga lumang gamit, nakita niya si Aling Rosa. Ang matandang babae ay may dalang isang tray ng pagkain. Pagkaing hindi pang isang tao lamang at hindi rin para sa mga amo. Aling Rosa, bulong ni Talia, dahilan upang halos mapatalon ang matanda sa gulat. Diyos ko, Talia, pinatitibok mo ang puso ko ng mabilis, wika ni Aling Rosa habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Tila may itinatago siyang malaking kasalanan. Para kanino ang pagkaing yan, Aling Rosa? Tulog na po ang lahat, tanong ni Talia. Ang kanyang paningin ay nakapako sa tray na may lamang mainit na sabaw at kanin. Huminga ng malalim ang matanda at hinila si Talia sa isang madilim na sulok. Ang amoy ng luma at maalikabok na bodega ay naging saksi sa kanilang lihim na usapan. Hija, sinabi ko sa iyo na mag-iingat ka. Ang pamilyang ito, hindi lang sila magnanakaw ng dangal. Sila ay mga mamamatay tao. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Noong gabing dinala ang bangkay ni Theo mula sa hotel. Hindi yun si Theo, Talia. Nakita ko ang lahat mula sa kusina. Isang lalaking biktima ng aksidente sa kalsada ang binili nila mula sa punerarya. Isang taong walang pamilya. Isang taong walang pangalan. Si Theo, buhay siya. At ang bangkay na iniiyakan mo araw-araw ay isang hamak na banyaga na ginamit nila para pagtakpan ang kanilang mga utang. Ang mundo ni Talia ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang puso. Ang pagpapahirap sa kanya, ang sipa at sampal ni Consuelo, ang pagkamatay ni Lolo Alejandro, lahat ng iyon ay para sa isang taong hindi naman talaga namatay. Nasaan siya, Aling Rosa? Nasaan si Theo? Tanong ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo sa dilim. Nasa itaas siya, Talia. Sa attic na nakatago sa likod ng library. Doon siya nananatili habang naghihintay ng tamang panahon para tuluyang makatakas patungong Singapore. Iyan ang dahilan kung bakit bawal pumasok ang sinuman doon. Hinawakan niya ito ng mahigpit, naramdaman ang gasgas ng hibla sa kanyang balat. Salamat, Aling Rosa. Salamat sa pagpili sa panig ng katotohanan. Anong gagawin mo, Talia? Tanong ng matanda ng may pag-aalala. Gagawin ko ang dapat kong gawin, Aling Rosa. Tatapusin ko ang telang sinimulan nila. Pero sa pagkakataong ito, ako ang hahawak ng gunting. Bumalik si Talia sa kanyang silid, ngunit bago siya makapasok, narinig niya ang boses ni Corazon mula sa dulo ng pasilyo. May kausap ito sa telepono at ang kanyang mga tawa ay tila isang pako na ibinabaon sa katahimikan ng gabi. Don't worry, Theo. Bukas na bukas, pipirmahan na ng tangang mananahi na yan ang huling dokumento. Pagkatapos noon, wala na siyang pakinabang. Maaari na nating itapon ang basura sa sapa. Napahilig si Talia sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Ang plano nila ay hindi lang nakawin ang kanyang syongdet, kundi tuluyan na siyang burahin sa mundo pagkatapos siyang gamitin bilang panangga sa batas. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang silid at isinarado ang pinto. Sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang bote ng tina
na kulay itim na gaya ng gabi. Ang kanyang mukha sa salamin ay hindi na ang mukha ng isang biktima. Ito na ang mukha ng isang babaeng handang sumunog sa buong mansyon para lamang makita ang liwanag ng hustisya. Ang tanong na lamang ay, sino ang unang masusunog sa apoy na sisimula ni Talia? Ang dumi ay hindi basta-basta nawawala, Talia. Minsan, kailangang sunugin ang buong tela para hindi na kumalat ang mantsa. Ang malamig na boses ni Doña Consuelo ay tila isang hatol ng kamatayan habang pinagmamasdan niya si Talia na naghahanda ng almusal sa malawak na hapagkainan. Sa labas, ang araw ay sumisigaw ng liwanag, ngunit sa loob ng mansyon, ang hangin ay tila laso na humahalo sa amoy ng bagong luto na kape. Maingat na isinalin ni Talia ang mainit na tsokolate sa tasa ni Consuelo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay tila gawa na sa matigas na nara, malamig, tahimik at handang humarap sa anumang unos. Habang tinitingnan niya ang umuusok na inumin, naisip niya ang boses ni Corazon kagabi. Ang plano nilang itapon siya na parang basura pagkatapos makuha ang lahat. Opo, Doña Consuelo. Alam ko po na ang lahat ng bagay na walang pakinabang ay dapat nang alisin. Mahinang sagot ni Talia. Ang kanyang paningin ay nananatiling nakayuko. Ito ang simula ng kanyang lason ng pagdududa. Nang lumabas si Corazon para sagutin ang isang tawag, lumapit si Talia ng bahagya kay Consuelo. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong ng hangin, ngunit puno ng matatalim na hinala. Doña Consuelo, pasensya na po kung nakikialam ako. Panimula ni Talia, sadyang pinatitibok ang kaba sa kanyang boses para maging kapani-paniwala. Ngunit kagabi po, habang naglilinis ako sa pasilyo, narinig ko po si Miss Corazon na may kausap sa telepono. May binabanggit po siyang tungkol sa perang ipinapadala sa Singapore. Tumigil si Consuelo sa pagsubo. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila mga uling na muling nagliyab. Anong sinasabi mo, Talia? Sabi po niya, hindi niyo raw alam ang tunay na halaga ng itinatago niyang account. Sabi po niya, kapag nakuha na ang pirma ko sa Syongdet, aalis na raw po sila ni Theo at iiwan kayong mag-isa rito para harapin ang lahat ng utang ng Illustre Corp. Isang malakas na tunog ng tasa na tumama sa platito ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang mukha ni Consuelo ay biglang namutla bago ito napalitan ng isang madilim na kulay ng puot. Ang kanyang sakim na puso ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan at iyon ang tinira ni Talia. Nagsisinungaling ka, Talia. Si Corazon ay tapat sa pamilyang ito. Sigaw ni Consuelo. Ngunit bakas sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Maari po ninyong tingnan ang kanyang bag, Donya. May nakita po akong isang maliit na asul na notebook doon. Lahat po ng lihim na transaksyon ni Theo at Corazon na hindi nyo alam ay nandoon. Dagdag ni Talia, sadyang itinataya ang lahat sa isang sugal. Alam niya na ang asul na notebook na yon ay ang kinuha niya mula sa safe ni Theo at palihim na isinilid sa bag ni Corazon kaninang madaling araw. Pumasok muli si Corazon sa silid, nakangiti at tila walang malay sa bagyong nagluluto sa kanyang harapan. Ngunit ang tingin na ipinukol sa kanya ni Consuelo ay hindi na tingin ng isang kakampi, kundi tingin ng isang kaaway na naghihintay ng tamang pagkakataon para sumagpang. Bakit ganyan ka makatingin, tita? Tanong ni Corazon. Ang kanyang boses ay bahagyang nag-alinlangan. Wala, Corazon. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang kulay ng mga tao. Malamig na sagot ni Consuelo. Nanatili si Talia sa isang sulok, muling naging isang anino. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang lason ay kumakalat na. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay panoorin silang ubusin ang isa't isa habang hinihintay niya ang sandali na haharapin niya ang taong nasa Gatsmay. Sino ang unang magtataksil sa kanilang tatlo? At kakayanin ba ni Talia
na manatiling matatag kapag ang apoy ng kanilang pag-aaway ay tuluyan ng lumiyab sa buong mansyon? Akala mo ba ay mahal kita? Talia, isa ka lang kasangkapan, isang pirasong tela na ginamit ko para punasan ang dumi sa aking mga paa. Ang boses na yon ni Theo ay tila isang malamig na patalim na dahan-dahang hinihiwa ang bawat hibla ng puso ni Talia. Habang nakatayo ang dalaga sa gitna ng madilim at maalikabok na gakmay, ang bawat salitang binitawan ng lalaki ay tila isang lason na tumatapos sa huling bakas ng kanyang pag-ibig. Nakahiga si Theo sa isang lumang kutsyon, tila isang hari ng kadiliman sa gitna ng mga itinatapong gamit ng mga ilustre. Hawak niya ang isang sigarilyo. Ang usok nito ay dahan-dahang pumapaikot sa hangin. Lumilikha ng isang mapanglaw na anino sa pader. Sa bawat buga niya ng usok, tila tinatangay din nito ang lahat ng matatamis na alaala na pinanghawakan ni Talia sa loob ng maraming taon. Naalala ni Talia ang mga gabing nagpupuyat siya para lamang tapusin ang mga disenyo ni Theo. Naalala niya ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa syongdet para lamang mapanatili ang dangal ng lalaking ito. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang bawat sugat sa kanyang mga daliri mula sa pananahi ay naging wala lamang sa harap ng katotohanang nakalahad sa kanyang harapan. Ang lalaking iniyakan niya sa kabaong ay buhay na buhay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mas masahol pa sa isang bangkay. Bakit, Theo? Bakit kailangan mong gawin ito sa akin? Bakit kailangang mamatay ni Lolo dahil sa mga lihim ninyo? Ang boses ni Talia ay gumaralgal, puno ng pasakit, na hindi kayang isalin sa anumang tula. Tumayo si Theo, ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa lumang sahig. Lumapit siya kay Talia at hinawakan ng baba ng dalaga nang may mapanuyang ngiti. Dahil ang mundong ito ay para lamang sa mga tuso. Talia, ang mga katulad mong mananahi ay ipinanganak para lamang magsilbi. Pinirmahan mo na ba ang huling dokumento? Kung hindi pa, gawin mo na. Iyan na lang ang tanging paraan para makaalis ka rito nang humihinga pa. Hindi ko ibibigay sa inyo ang syongdet, Theo. Kahit paubusin niyo ang hininga ko. Wika ni Talia, ang kanyang boses ay naging malamig at matigas gaya ng bakal. Tumawa si Theo, isang nakakangilong tunog na umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Wala ka ng pagpipilian. Bukas, pagkatapos ng Grand Fashion Show, wala na ang Illustre Corporation. Maglalaho na kami kasama ang lahat ng ebidensya. At ikaw, maiiwan ka rito para harapin ang mga pulis para sa lahat ng utang na nakapangalan sa'yo. Biglang narinig ni Talia ang isang mahinang kaluskos mula sa hagdanan sa ibaba. Ang pintuan ng library ay bumukas ng marahan. Ang mabibigat na hakbang ni Doña Consuelo ay papalapit na sa gakmay. Kung mahuhuli si Talia rito, alam niyang hindi na siya makakalabas ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Theo. Mabilis niyang pinatay ang kanyang sigarilyo at tinakpan ang bibig ni Talia. Ang amoy ng pawis at takot ng lalaki ay humalo sa hangin. Sa bawat segundong lumilipas, ang tunog ng mga takong ni Consuelo ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ni Talia. Nasaan ka, Talia? Alam kong narito ka lang sa paligid. Ang boses ni Consuelo ay tila isang ahas na naghahanap ng lungga. Napatingin si Talia sa isang maliit na butas sa dingding. Ang tanging daan palabas na hindi mapapansin ni Consuelo. Ngunit sa bawat kilos niya, ang mga lumang kahoy ng gakmay ay nagbabanta na maglabas ng ingay na maglalantad sa kanya. Magagawa kaya ni Talia na makatakas bago siya maabutan ng halimaw na pumatay sa kanyang lolo? O dito na matatapos ang kanyang laban sa kamay ng lalaking pinakaminahal niya? Ang huling hapunan ay para sa mga taong wala nang pupuntahan. Talia, siguraduhin mong busog ka bago dumating ang bukas dahil baka ito na ang huling pagkakataon na makatikim ka ng marangyang pagkain. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malapot na putik na dumidikit sa pandinig ni Talia.
habang sila ay nakaupo sa mahabang hapagkainan. Sa labas, ang gabi ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Tila ang kalikasan mismo ay nagpipigil ng hininga para sa trahedyang magaganap. Sa loob ng mansyon, ang bawat kislap ng mga kristal na baso ay tila mga mata ng isang mapanuring hurado na naghihintay ng pagkakamali. Ilang oras lamang ang nakalilipas mula nang halos mahuli siya sa gatchmay. Sa tulong ng kadiliman at ng kanyang kaalaman sa bawat sulok ng mansyon, nagawa ni Talia na dumaan sa maliit na lagusan ng bentilasyon at bumalik sa kanyang silid bago pa man mabuksan ni Consuelo ang pinto ng attic. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin humuhupa. Ang amoy ng sigarilyo ni Theo ay tila nakakapit pa rin sa kanyang buhok, isang paalala ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Opo, Doña Consuelo, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Mahinang sagot ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang dula-dulaan, isang pagsunod na walang buhay, isang pagpapakumbaba na may nakatagong patalim. Pinagmamasdan ni Talia si Corazon na nakaupo sa kabilang panig ng mesa. Ang babae ay tila balisa, ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa paglalaro sa kanyang kwintas sa bawat pagkakataon na magtatama ang paningin ni na Consuelo at Corazon. May isang kuryente ng pagdududa na dumadaan sa pagitan nila. Ang binhing itinanim ni Talia tungkol sa lihim na account sa Singapore ay nagsisimula ng mamunga ng lason. Bukas ang Grand Fashion Show ng Illustre Corporation, Talia. Wika ni Consuelo habang marahang hinihiwa ang kanyang karne. Ang tunog ng kutsilyo na kumakaskas sa porselana ay tila isang nakakangilong babala. Doon mo pipirmahan ang pagsasali ng lahat ng ari-arian mo sa amin. Sa harap ng media, sa harap ng lahat, ipapakita natin sa mundo ang kabutihang loob ng pamilyang ito sa isang hamak na ulila. Nakahanda na po ang lahat, Donya. Ang mga tina, ang mga tela, ang lahat po ay magiging ayon sa inyong kagustuhan. Sagot ni Talia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag na inakala ni Consuelo ay pagsunod. Ngunit sa katotohanan ay ang apoy ng isang paparating na paghuhukom. Matapos ang hapunan, iniabot ni Consuelo ang isang baso ng mainit na tsaa kay Talia. Ang amoy nito ay kakaiba. May halong bango ng rosas, ngunit may matapang na amoy ng mapait na gamot sa ilalim. Inumin mo ito, Hija, para maging mahimbing ang tulog mo at maging maayos ang mukha mo bukas. Utos ni Consuelo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa bawat kilos ni Talia. Nanigas ang buong katawan ni Talia. Alam niyang ang tsaang ito ay hindi para sa kanyang kagalingan. Maaring ito ay pampatulog para hindi na siya makapanghimasok pa o marahil ay isang bagay na mas malala pa rito. Ang bawat segundo ng katahimikan sa silid ay tila isang mabigat na timbang na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Inilapit ni Talia ang baso sa kanyang mga labi. Ang init ng baso ay tila naging isang babala ng impyernong kanyang kakaharapin. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang mabilis na pagngiti ni Corazon, isang ngiti ng isang taong nanalo na sa laban. Itutuloy ba ni Talia ang pag-inom sa tsaang ito para lamang mapanatili ang kanyang pagkukunwari? O ito na ang sandali na tuluyan siyang bibigay bago pa man sumapit ang buas na paghuhukom? Talia, ayusin mo ang pagkakalapat ng telang iyan sa modelo. Siguraduhin mong mukhang ginto ang bawat hibla dahil iyan ang magiging pambayad mo sa lahat ng pagkakamaling nagawa mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa huling pasensya ni Talia sa loob ng madilim at magulong backstage ng Grand Fashion Show. Sa gitna ng amoy ng matatapang na hairspray, usok ng mga plansa at nagmamadaling mga yapak ng mga modelo, nakatayo si Talia, isang anino, sa gitna ng naglalakihang mga ilaw. Hindi niya ininom ang tsaang ibinigay ni Consuelo kagabi. Sa sandaling tumalikod ang matanda, mabilis niyang ibinuhos ang lason sa paso ng halaman, hinayaang sipsipin ng lupa ang kapaitang dapat ay sa kanya. Ngayong gabi,
Ang kanyang mga mata ay malinaw. Ang kanyang isipan ay kasing talim ng karayom. At ang kanyang puso ay handa na sa huling tahi ng paghihiganti. Opo, Doña Consuelo. Sisiguraduhin kong hindi makakalimutan ng mga tao ang gabing ito. Mahinang sagot ni Talia habang maingat na isinasabit ang huling piraso ng koleksyon. Isang napakagandang telang sutla na may kulay ng gabi at dugo. Ladies and gentlemen, the matriarch of Illustre Corp, Doña Consuelo Illustre. Umakyat si Consuelo sa entablado. Suot ang kanyang pinakamagandang perlas at ang isang ngiting tila gawa sa porselana. Maganda sa labas, ngunit hungkag sa loob. Nagsimulang lumakad ang mga modelo sa runway. Suot ang mga telang tinitina at hinabi ni Talia sa ilalim ng takot at pighati. Ngunit habang nagsisimulang tumugtog ang musika para sa video presentation ng koleksyon, ang mga ilaw sa buong hall ay biglang namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Sa malaking screen sa gitna ng runway, hindi ang mga disenyo ni Talia ang lumitaw. Sa halip isang malinaw at nakakapangilabot na video ang nagsimulang umandar. Doon, sa harap ng lahat, nakita ang silid sa Singapore. Nakita si Theo, buhay, humihinga, at tumatawa habang kayakap si Corazon. Isipin mo, Theo, iniiyakan ka pa rin ng tangang mananahing iyan hanggang ngayon. Ang boses ni Corazon ay umalingaw-ngaw sa buong hall, tila isang malakas na sampal sa lahat ng nakikinig. Kasunod nito ay ang boses ni Doña Consuelo, isang lihim na recording mula sa library noong gabing mamatay si Lolo Alejandro. Isang abala lang ang matandang iyan sa marangal na pangalan ng mga ilustre. Mas mabuti pang mawala na siya kasama ang lahat ng nalalaman niya. Ang mga tao sa hall ay tila naging mga estatwa sa sobrang gulat. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na dagundong ng pagkagimbal. Si Doña Consuelo ay napatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay naging puti, gaya ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na pinatitigil ang video. Doon, mula sa dilim ng backstage, lumabas si Talia. Hindi na siya suot ang maruming uniforme ng isang katulong. Nakasuot siya ng isang mahaba at itim na bestida na gawa sa pinakamahal na telang indigo na hinabi ni Lolo Alejandro. Isang kulay na kasing dilim ng gabi, ngunit kasing ningning ng katarungan. Ang bawat hakbang niya sa runway ay tila isang martilyo na dumudurog sa dangal ng mga ilustre. Ang kulay ng katotohanan ay hindi kayang tabunan ng kahit anong tina. Doña Consuelo. Ang boses ni Talia ay malakas, malinaw, at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong hall. Lumingon si Talia sa direksyon ng entrance. Ang mga tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay bumabanda sa mga bintana ng hall. Ngunit bago pa makarating ang mga awtoridad, isang pamilyar na anino ang biglang sumulpot sa dulo ng runway. Isang lalaking hingal na hingal. Suot ang isang sombrerong nakatago ang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagliliyab sa gitna ng takot. Ito si Theo. Narito siya, pilit na tumatakas mula sa mga pulis na naghihintay sa labas. Nagtama ang paningin ni Natalia at Theo sa gitna ng nagkakagulong madla. Sa isang iglap, kinuha ni Theo ang isang matulis na gunting mula sa mesa ng mga props at mabilis na sumugod patungo kay Talia. Sinira mo ang lahat, Talia. Kung hindi ako magiging malaya, walang sinumang mabubuhay ng masaya. Sigaw ni Theo. Ang kanyang boses ay tila isang lason na bumubuga sa gitna ng kanyang desperasyon. Isang malakas na hiyaw ang narinig sa buong hall. Ang lahat ay tila huminto sa pag-ikot habang ang talim ng gunting ay kumikislap sa ilalim ng mga spotlight patungo sa dibdib ng babaeng ninais lamang ay magmahal at maging malaya. Magagawa ba ni Talia na makaiwas sa huling pagtatangka ng lalaking kanyang pinagkatiwalaan? O ang gabi ng kanyang tagumpay ay magiging gabi rin ng kanyang huling hininga?
Bitawan mo ang gunting na yan, Theo. Huwag mong dungisan ang huling pagkakataon na makita ka ng mundo bilang isang tao at hindi bilang isang hayop na nasusukol sa sarili niyang dumi. Ang boses ni Talia ay hindi nanginig. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid sa gitna ng runway. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay isa na lamang kahabag-habag na anino ng kanyang nakaraan. Ang talim ng gunting ay kumikislap sa ilalim ng mga spotlight, tila isang bituin na nagnanais pumatay. Bago pa man tuluyang madungisan ni Theo ang kanyang mga kamay, mabilis na sumugod ang mga pulis mula sa magkabilang panig ng entablado. Ang tunog ng mabibigat na sapatos na tumatama sa kahoy ng runway ay tila isang nagbabagang martilyo ng hustisya. Sa isang iglap, nadaganan at napigilan si Theo. Ang gunting ay nalaglag at lumikha ng isang matunog na tunog ng bakal sa sahig. Isang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Talia, maawa ka. Anak ko siya. Huwag niyo siyang saktan. Ang sigaw ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa buong hall, ngunit wala nang nakikinig. Ang matanda ay dahan-dahang napaluhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang mamahaling perlas ay nagkalat sa sahig matapos maputol ang kwintas sa kanyang pagkataranta. Ang bawat butil ng perlas na gumugulong sa sahig ay tila simbolo ng kanyang gumuguhong dangal. Lumapit si Talia kay Consuelo. Ang anino ng dalaga ay dahan-dahang lumamon sa nangihinang anyo ng matanda. Ang awa ay ibinibigay sa mga taong marunong tumingin sa kanilang pagkakamali. Doña Consuelo, ngunit kayo, ang tanging mahal nyo ay ang inyong pangalan. Kahit pa ang pundasyon nito ay gawa sa bangkay ng mga taong nagmahal sa inyo. Patawarin mo kami, Talia. Utang na loob, bawiin mo ang lahat ng sinabi mo. Ang Illustre Corp, ang pangalan namin. Pagsusumamo ni Consuelo, pilit na hinahawakan ng laylayan ng itim na bestida ni Talia. Marahang inalis ni Talia ang kamay ng matanda. Ang utang na loob ko ay nabayaran ko na ng bawat patak ng dugo at luha ko sa loob ng mansyong yon. Ang utang nyo sa Lolo Alejandro ko, doon nyo iyan pagbayaran sa harap ng batas at sa harap ng Diyos. Sa gilid ng entablado, nakita ni Talia si Corazon na pilit na tumatakas, ngunit hinarang din siya ng mga awtoridad. Nagpalitan ng masasamang tingin sina Theo at Corazon. Nagsimulang isisi sa isa't isa ang lahat ng plano. Isang eksenang puno ng pait at kahihiyan na napanood ng buong high society ng Manila. Ang kanilang pagmamahalan na itinayo sa pagtataksil ay dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng mga ilaw ng katarungan. Habang inilalabas ng mga pulis ang mga ilustre mula sa hall, ang palakpakan ng mga tao ay tila isang malakas na ulan na naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit para kay Talia, ang tunay na tagumpay ay hindi ang palakpakan ng iba, kundi ang katahimikan ng kanyang sariling puso. Tumalikod si Talia sa runway at naglakad patungo sa backstage. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Aling Rosa. Ang mga mata nito ay puno ng luha ng kagalakan. Nagyakap ang dalawa, isang yakap ng dalawang taong nakaligtas sa isang malupit na bagyo. Tapos na, Talia. Tapos na ang lahat. Bulong ni Aling Rosa. Hindi pa po, Aling Rosa. Sagot ni Talia habang nakatingin sa labas, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga gusali. Nagsisimula pa lang ang tunay kong buhay. Ngunit habang binubuksan ni Talia ang pinto ng kanyang sasakyan para tuluyang iwan ang lugar na yon, isang itim na sobre ang nakita niyang nakasabit sa kanyang wiper. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang amoy ng mamahaling tina at ang pamilyar na tatak ng selyo ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ano ang nilalaman ng sobreng ito? Mayroon pa bang natitirang lihim ang mga ilustre na hindi pa nabubunyag? O ito ba ay isang huling mensahe
mula sa isang taong hindi niya inaasahang makakausap pa. Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan, Talia. Minsan, ito ay ang tunog ng pagguho ng isang mundong binuo sa loob ng maraming taon ng kasinungalingan. Ang boses ni Talia sa kanyang sariling isipan ay tila isang malumanay na bulong habang nakatayo siya sa harap ng naglalakihang pinto ng mansyon ng mga ilustre. Sa huling pagkakataon, pumasok siya sa loob ng bahay na naging kulungan niya ng mahabang panahon. Ngunit ngayon, ang hangin ay hindi na mabigat. Ang amoy ng matapang na pabango ni Doña Consuelo at ang usok ng sigarilyo ni Teo ay napalitan na ng amoy ng alikabok at ng malamig na katotohanan. Ang mansyon ay wala ng buhay. Ang bawat gamit ay nakabalot na sa puting tela, tila mga multo na naghihintay ng kanilang huling hantungan. Dahan-dahang binuksan ni Talia ang itim na sobrang nahanap niya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig nang makita ang sulat kamay sa loob. Hindi ito galing sa mga ilustre. Ito ay isang sulat mula kay Lolo Alejandro na may petsang ilang araw bago ito pumanaw. Mukhang ipinagkatiwala ito ng matanda kay Aling Rosa para ibigay sa kanya sa tamang panahon. Apo, panimula ng sulat. Kung binabasa mo ito, marahil ay natapos na ang ulan. Huwag kang matakot, naiwanan ang lahat. Ang tunay na kayamanan natin ay hindi ang lupang ito, kundi ang kakayahan mong bumuo ng bago mula sa mga sirang hibla. Ibinabalik ko sa iyo ang titulo ng ating maliit na Kongdet. Itinago ko ito sa ilalim ng dambana sa ating probinsya bago pa man tayo mapunta sa mga ilustre. Malaya ka na, Talia. Lumipad ka nang wala nang lilingon pa. Naglakad si Talia patungo sa kusina kung saan nahanap niya ang lumang palayok na ginamit niya noon. Sa gitna ng bakuran, nagsindi siya ng isang maliit na apoy. Isa-isa niyang inihagis sa apoy ang mga gamit na nagpapaalala sa kanya ng mga ilustre, ang mga peking kontrata, ang mga larawan ni Theo, at ang duguang barong na naging saksi sa kanyang pagkawasak. Pinanood niya ang mga dila ng apoy na dahan-dahang lumalamon sa mga tela. Ang itim na usok ay dahan-dahang pumapaakyat sa langit. Tinatangay ang lahat ng sakit at kahihiyang dinanas niya. Ang tunog ng paglamukot ng mga papel sa gitna ng init ay tila isang awit ng paglaya. Wala nang Doña Consuelo na sisigaw sa kanya. Wala nang Teo na loloko sa kanyang puso. Ang tanging natira ay ang Talia na anak ng sining. Ang Talia na may malinis na budhi. Salamat, Lolo. Natapos ko na po ang telang ipinamana niyo sa akin. Bulong ni Talia habang pinagmamasdan ng huling abo na tinatangay ng hangin. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag ng pananahi at lumabas ng mansyon nang hindi na lumingon pa. Sa labas ng tarangkahan, naghihintay ang isang lumang jeepney na magdadala sa kanya pabalik sa probinsya. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap sa kanyang balikat, nagbibigay ng bagong kulay sa kanyang daan. Habang umaandar ang sasakyan, tiningnan ni Talia ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga mantsa ng kemikal. Wala na ang mga sugat ng pagtatrabaho ng labis. Ang mga kamay na ito ay handa nang humawak muli ng karayom, hindi para magsilbi sa iba, kundi para itahi ang sarili niyang pangarap. Naisip niya ang mga kababaihan sa kanilang bayan na gaya niya ay naging biktima rin ng karahasan at panlilinlang. Doon sa kanyang puso, isang bagong misyon ang nabuo. Ang hongdet ni Lolo Alejandro ay hindi lamang magiging isang paggawaan ng tela. Ito ay magiging isang kanlungan, isang lugar kung saan ang bawat sugatang puso ay makakahanap ng bagong kulay at pag-asa. Ang tanong na lamang ay, sa gitna ng bagong simula na ito, sapat na ba ang katarungang nakamit niya para tuluyan ng makatulog ng mahimbing ang kanyang kaluluwa? At handa na ba siyang magpatawad, hindi para sa mga ilustre, kundi para sa sarili niyang katahimikan? Ang bawat dapit hapon sa bayan ng San Nicolas ay tila isang buhay na obra maestra.
Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, ang kalangitan ay nagbibihis ng mga kulay na dati ay tanging sa panaginip lamang nakikita ni Talia. Mga hibla ng kulay rosas, lila, at nagniningning na ginto. Sa malawak na bakuran ng Mayam Alejandro, ang mga bagong hinabing tela ay malayang sumasayaw sa ihip ng hangin. Tila mga bandila ng tagumpay ng mga kababaihang minsan nang nadapa ngunit muling bumangon. Nakatayo si Talia sa beranda, hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Pinagmamasdan niya ang tawanan ng mga babaeng naging pamilya na niya. Mga mananahi na gaya niya ay nakaranas din ng hapdi ng pagtataksil at bigat ng kawalang katarungan. Dito, ang bawat tusok ng karayom ay hindi na para sa kapritsyo ng mga makapangyarihan, kundi para sa sarili nilang kinabukasan. Ang tunog ng mga makina sa loob ng talyer ay tila isang maayos na koro na nagpapatunay na ang buhay ay patuloy na humahabi ng bagong simula. Hiha, ang ganda ng kinalabasan ng bagong tina na ginawa mo. Tiyak na matutuwa si Lolo Alejandro kung nakikita niya ito. Wika ni Aling Rosa habang papalapit sa kanya. Ang matandang babae ay nananatili sa kanyang piling. Nagsisilbing paalala ng kabutihang nananatili sa gitna ng kasamaan. Napangiti si Talia, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga ngiti ay tila mga pekeng palamuti. Ngunit ngayon, ito ay bukal sa kanyang puso. Naitanong niya sa kanyang sarili, napatawad na ba niya ang mga ilustre? Habang iniisip niya sina Theo at Doña Consuelo na ngayon ay nagdurusa sa likod ng mga rehas ng katarungan, naramdaman ni Talia ang isang kakaibang gaan. Ang pagpapatawad na kanyang nahanap ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang kanilang mga kasalanan o binibigyan niya ng katwiran ang kanilang kalupitan. Ang pagpapatawad na ito ay para sa kanyang sarili, ang pagpapakawala sa lason ng poot na dati ay kumakain sa kanyang kaluluwa. Hindi na sila mahalaga. Sila ay naging mga kupas na mantsana lamang sa isang lumang tela na matagal na niyang ibinenta sa nakaraan. Natagpuan na ba niya ang tunay na kapayapaan? Oo, ang kapayapaan para kay Talia ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang bukas ng walang takot. Ito ay ang kakayahang matulog sa gabi nang malinis ang konsensya at ang paggising sa umaga na may layuning tumulong sa iba. Ang Mayam Alejandro ay naging simbolo ng kanyang paghilom. Ang bawat babaeng natututong tumayo sa sariling mga paa ay isang bahagi ng kanyang sariling paggaling. Ang aral na nais iwan ng kanyang kwento sa mga nakikinig ay malinaw. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi na susukat sa pangalang dala niya o sa yaman ng kanyang pamilya. Ang tunay na hiyas ay ang dangal na nananatiling buo sa gitna ng pagsubok at ang banlin na bumuo ng sariling tadhana mula sa mga durog na pangarap. Ang utang na loob ay hindi dapat maging rason para maging alipin at ang pag-ibig na walang respeto ay isa lamang itong magandang bitag. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, pumasok si Talia sa loob ng talyer. Kinuha niya ang isang bagong hibla ng sutla at nagsimulang itahi ang unang bahagi ng isang bagong disenyo. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng sining at pag-asa. Wala ng dumi, wala ng dugo. Ang tanging natira ay ang kulay ng isang babaeng nagtagumpay sa hamon ng buhay. Ito ang wakas ng kwento ni Talia. Ngunit ito rin ang simula ng libo-libo pang kwento ng mga babaeng hindi na muling papayag na maging biktima ng anino ng iba. Ang katarungan ay nakamit na, ang puso ay payapa na, at ang bukas ay kasing ningning ng pinakamagandang telang indigo na kailanman ay hindi kukupas. Sa gitna ng sikat ng araw sa San Nicolas, ang telang indigo ni Talia ay hindi na lamang isang palamuti, kundi isang simbolo ng isang pusong nahanap ang kanyang tunay na tahanan at kalayaan. Ang bawat hibla ng ating buhay ay parang telang pinaghirapan, maaring madungisan ng pait at luha,
Ngunit ang tunay na ganda ay lumalabas lamang kapag natuto tayong maghilom gamit ang sarili nating mga kamay at dangal. Mga mahal kong tagapakinig, muli ako ang inyong kaibigan sa pagkukwento. Maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahaging iyon kung saan pilit na pinapapirma ni Doña Consuelo si Talia sa gitna ng kanyang matinding pighati. Habang ang kanyang mga kamay ay duguang tinitina ang tela ng kasinungalingan. Aminado akong nanikip ang aking dibdib at gumaralgal ang aking diwa. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga anino ng realidad at sa libo-libong Talya sa tunay na buhay na patuloy na nakikipaglaban sa mga mapang-aping utang na loob at mga lihim na pilit na itinatago sa ilalim ng marangyang pangalan. Pinagbuhusan namin ito ng matinding pag-iisip at pagmamahal upang maging paalala na sa dulo ng bawat madilim na tahi, may liwanag na naghihintay. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Talia, kaya nyo rin bang talikuran ang lahat ng yaman at pangalan para lamang sa inyong sariling katahimikan? O baka naman, mas pinili nyo ring manatili at lumaban hanggang sa dulo para sa katarungan? Ngayong natapos na ang ating kwento, nasaan kaya kayo habang nakikinig sa aking tinig? Baka kayo ay kasalukuyang nagluluto para sa pamilya, naglilinis ng tahanan, o marahil ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagsasakripisyo. Sana ay ibahagi nyo sa akin ang inyong mga nararamdaman at kwento sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating tambayan, palaging may nakikinig at may nagmamalasakit sa inyong tinig. Huwag nyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang maghilom. Naway maging matatag kayo sa paghabi ng sarili ninyong pangarap at huwag na huwag hayaang ang ibang tao ang humawak ng gunting na puputol sa inyong kaligayahan. Manatiling ligtas at malaya sa bawat hakbang ng inyong buhay. Hanggang sa muling pagtatagpo ng ating mga puso sa susunod na kwento. Tadhana ng Telang Indigo. Ang paniningil ni Talia, paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.